Good morning kapatid. I just want to share the word of the day natin ngayon, and it is from Acts chapter 14 verses 21 to 22, ang pagbabalik sa Antioquia. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Verse 22. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Dito, si Pablo at si Bernabe, in-encourage, pinapalakas nila yung pananampalataya ng bawat isa dahil nakakaranas sila ng mga persecution. Dito sa verse 19 makikita natin, while they are sharing the gospel, may mga taong, ito from verse 19, sabi, ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio, sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Dito makikita natin na, and sa mga naunang chapter dito sa Acts, the apostles or yung mga disipulo ni Jesus Christ, they are sharing their experience because they are witnesses. Kaya pinapahayag nila kung ano yung mga nasaksihan nila at ano yung sinabi ni Jesus Christ na kinommand sila na go make disciples, ipalaganap mo ang salita ng Diyos. Pero habang sinishare nila yon, may mga tao na nag-i-instill ng hatred, unbelief sa mga people na kung saan parang inaano nila yung mind ng mga tao, and makikita rin natin yan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi rito, the God of this world has blinded the minds of those who don't believe. As a result, they don't see the light of the good news about Christ's glory. Ayun. Yung itong mundong kinalalagyan natin ngayon, this is a fallen world and ruled by darkness, ruled by the enemy Satan, trying to deceive and manipulate people na kung saan nilalagyan niya ng veils sa heart yung mga tao para hindi lubos maunawaan yung gospel of Jesus Christ. And kagaya nito, habang nag-share yung mga disciples ng Word of God, may mga taong nag-bring up ng confusion, ng unbelief, sinusulsulan yung mga tao para hindi tunay na makaparinig ng salita ng Diyos, para hindi nila maintindihan yon. Kaya dito, ini-encourage, pinapalakas yung loob and yung pananampalataya nila Pablo at Bernabe. Ang sabi nila dito ay sa verse 22, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Manatiling tapat. Manatiling tapat saan? Sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Ayun. Kasi even dito sa habang binabasa natin ito, sa kapanahunan pa lang nila nakakaranas na sila ng persecution, na yung pagkamatay nga ng mga disciples ay malalala, except kay John. Tapos even si Jesus Christ, the perfect sinless man, was crucified sa cross, na persecute. Paano pa kaya yung mga imperfect people, yung mga disciples tayo, even to this generation, nangyayari pa rin, lalo na sa mga Kristiyano, yung pagmamak, yung humiliation, even persecution, pinapatay yung mga Kristiyano na nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung mga nananampalataya. Why? Because gaya nga ng nabanggit natin kanina, nakasulat sa Bible that the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelievers. Nilalagyan niya ng veils yung mga puso ng mga tao. And kaya rito, sinasabi ni Paul at Bernabe na tayo, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya regardless ano man yung mga kaharapin natin na mga sitwasyon o mahihirap, na wag tayong ma-disheartened, ma-discourage, pero manatili tayong tapat
Kasi nakalagay rin sa Bible na in the last days, many hearts will grow cold dahil sa wickedness. Ito sabi rito, in Matthew chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya rito, ginaguide din talaga nila Pablo at Bernabe kasi puspos sila ng banal na espiritu. And they are really saying to their fellow believers na sa atin din, it is a good reminder na magdaranas tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan nating manatiling tapat sa ating pananampalataya. Kasi ang sabi, kung sino ang maliligtas, ito yung mga nananatiling tapat hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Sila yung mga maliligtas, yung mga mananatiling tapat kay Kristo. Kasi kung i-observe natin yung mundo or generation natin ngayon, palala ng palala, nanonormalize na yung mga kasalanan, nanlalamig yung pananampalataya, tumitigas yung puso ng mga tao dahil sa mga kasamaan na nangyayari sa atin ngayon. And even the Christians, si Jesus, parang siya yung nagiging villain, siya yung nagiging kontrabida. Yung kasamaan, ito yung nagiging mabuti, at yung mabuti, ito yung nagiging weird, ito yung nagiging cringe, dahil ayun yung gustong i-perceive ng enemy na wag ka masyadong maging religious, wag ka masyadong kasi ayaw niyang lumalim yung relationship natin kay Christ. Because kapag lumalim tayo kay Christ, we will know the truth, and the truth shall set us free. Kaya dito, kailangan nating manatiling tapat sa ating pananampalataya. Dahil marami pa tayong pagdaraanan na kapighatian. At sabi rito ni Jesus himself in Matthew chapter 7 verse 13 and 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mag-iingat ka sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na tupa ang damit, ngunit sa loob ay may mababangis na lobo. Dito, winawarn tayo ni Jesus, and sinabi niya na yung papunta sa heaven, papunta sa eternal life with Jesus Christ is narrow gate, makipot at makitid na daan. While papunta sa destruction, sa eternal suffering and separation kay Jesus, malawak. Ito yung tinatahak ng karamihan. Na kung yun, yung buhay na makasalanan, na siya since normalized na nga siya sa mundo, parang nami-miss out mo kapag hindi ka gumagawa ng mga bad vices, yung mga bisyo, yung droga, yung alcohol, yung pakikipag-sex sa kung kanino-nino, paggawa ng kasalanan. Ito na yung ginagawa ng marami. Ito na yung tinatahak ng marami. It is wide, but it is open, but it is leading only to destruction, eternal separation to Jesus. Kaya ang sinabi, in-encourage talaga ng disciples yung mga believers to really stand firm on your conviction, on your faith, na wag mong ipagpapalit si Jesus Christ kahit anong mangyari, wag mo siyang tatalikuran. Manatili tayong tapat sa ating pananampalataya, kaano man yung pagdaanan natin, dahil bago tayo makapunta sa kaharian ng Diyos, makakaranas tayo ng mga persecution, ng rejections, but it is part of the process. And ito pa sana yung gamitin natin na pang-awaken sa spirit natin, na mas magpalalim pa, mas mag-surrender pa kay Jesus, mas mag-submit pa sa Holy Spirit, dahil hindi talaga natin kaya kapag tayo lang on our own strength, but by His Holy Spirit. And dito, worth it ang pagsunod natin kay Jesus Christ, kasi sabi dito sa Romans chapter 8 verse 18, sabi ni Paul, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may ihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Walang makakatumbas sa makasama natin si Jesus Christ balang araw. Yung suffering na pinagdadaanan natin ngayon, wala siyang katumbas, hindi siya makukumpara sa kapag nakasama na natin si Jesus. Kaya, ayun mga kapatid, be firm sa faith mo, magpalalim pa tayo at mag-rely sa kay Jesus.